Typhoon na siya. Ngayong 2:00 ng hapon, ang Severe Tropical Storm Francisco ay opisyal na nag-upgrade sa kategorya ng typhoon habang ito ay kasalukuyang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At habang tayo ay nagmamasid sa Francisco, isa pang sistema ang lumitaw. Ang Il-06C ay ngayon ay sinusubaybayan sa loob ng Philippine Monitoring Domain. Dalawang weather systems, dalawang dahilan para manatiling alerto ngayong hapon. Magandang hapon mga kababayan. Ito ang inyong espesyal na tropical weather update para sa linggo, ika-21 ng Hunyo 2026. At ngayong hapon, mayroon kaming landmark na balita tungkol sa Typhoon Francisco, kasama ang bagong impormasyon tungkol sa isang umuusbong na disturbance malapit sa ating bansa. Simulan natin sa pinakamahalagang balita ngayong hapon. Simula 2:00 ng hapon ngayong araw, ang Severe Tropical Storm Francisco, na may internasyonal na pangalang Mekhala, ay opisyal nang nag-intensify sa kategorya ng typhoon. Ito ay isang makabuluhang milestone sa life cycle ng bagyong ito. Mula sa isang low-pressure area na aming sinubaybayan ilang linggo na ang nakakaraan, patungo sa tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, at ngayon ay isang ganap na typhoon. Ang Francisco ay nagpakita ng consistent at steady na intensification sa loob ng ilang araw. Ang Typhoon Francisco ay kasalukuyang sinusubaybayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay nangangahulugang ang bagyo ay opisyal na nasa ilalim na ng direktang pagsubaybay ng ating mga meteorolohista bilang isang domestic tropical cyclone. Batay sa mga nakaraang buletin, ang Francisco ay inaasahang magpapatuloy sa kanyang hilagaang kanlurang kilusan patungo sa Northern Luzon na may posibilidad ng pag-hoist ng wind signal numero 1 sa Batanes, Babuyan Islands, at Northern Cagayan sa mga darating na araw. Para sa lahat ng Pilipino, lalo na ang mga nasa Northern Luzon, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw. Ang Typhoon Francisco ay isang tunay at aktibong banta na patuloy na sinusubaybayan ng ating pambansang ahensya ng panahon. Regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng PAGASA para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa track, intensity, at mga potensyal na epekto ng bagyong ito. Ngayon, pag-usapan natin ang ikalawang bagong development ngayong hapon. Isang low-pressure area, kilala bilang LEAD-06C, ay kasalukuyang sinusubaybayan sa loob ng Philippine Monitoring Domain o TSID. Ang sistemang ito ay may dagli na potensyal na maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Ang pagbuo ng GA-06C sa loob mismo ng ating monitoring domain ay isang bagong development na dapat nating bantayan, kahit na ang kasalukuyang chance ng pag-unlad nito ay mababa pa lamang. Ang early potential na ito ay nangangahulugang ang environmental conditions sa paligid ng sistema ay hindi pa masyadong conducive para sa rapid development. Ngunit ang mga kondisyon ay maaaring magbago at ang ating mga meteorolohista ay magpapatuloy na subaybayan ang sistemang ito ng maingat. Para sa lahat ng Pilipino, ang presensya ng GA-06C sa loob ng ating monitoring domain, kasabay ng patuloy na epekto ng Typhoon Francisco, ay nagpapakita ng isang aktibong at komplikadong weather period para sa ating bansa. Ang kasalukuyang typhoon season ng 2026 ay patuloy na nagpapakita ng kanyang lakas, na may sunod-sunod na tropical systems na nagdevelop sa loob at labas ng ating EI. Ngayon, isang comprehensive assessment ng implikasyon ng dalawang development na ito para sa ating bansa. Una, ang Typhoon Francisco. Batay sa mga nakaraang buletin, ang bagyong ito ay inaasahang magpapatuloy na lumakas habang ito ay gumagalaw sa ibabaw ng Philippine Sea, posibleng maabot ang peak intensity nito bukas o sa Martes. Ang mga indirect effects nito sa ating bansa, kabilang ang pinahusay na southwest monsoon, ay inaasahang magsisimula bukas, ika-22 ng Hunyo. Ang malakas hanggang buhawi na gusts ay inaasahan sa maraming bahagi ng Visayas at Mindanao bukas, at ang coverage ay lalawak pa sa Martes kasama ang Batanes, Babuyan Islands, at maraming bahagi ng Luzon at Visayas. Ikalawa, ang LEAD-06C. Kahit na ang kasalukuyang chance ng pag-unlad nito ay dagay, ang presensya nito sa loob ng ating monitoring domain ay nangangahulugang ito ay malapit sa ating bansa kaysa sa Typhoon Francisco. Ang anumang pag-unlad ng sistemang ito sa mga darating na araw ay maaaring magdagdag ng karagdagang komplikasyon sa ating weather situation, lalo na kung ito ay mag-interact sa habagat na pinahusay ng Francisco.
Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa buong bansa, lalo na sa Northern Luzon, Visayas, at Mindanao, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw at urgent. Tiyakin na ang lahat ng inyong preparedness mechanisms ay fully activated para sa Typhoon Francisco. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay handa para sa anumang updated na advisory tungkol sa parehong Francisco at sa bagong Lead 06C. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed tungkol sa lahat ng weather developments sa mga darating na araw. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa buong bansa, ang mensahe ay malinaw. Ang kombinasyon ng Typhoon Francisco at ng potensyal na D06C ay nagpapataas ng kahalagahan ng regular na pagsuri ng weather updates bago maglayag sa mga darating na araw. Ang PAGASA ay magpapatuloy na subaybayan ang parehong Typhoon Francisco at D06C at magbibigay ng mga updated na assessment sa bawat makabuluhang pagbabago sa alinman sa dalawang sistema. Ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin para sa Typhoon Francisco ay inaasahang ilabas sa mga darating na oras. Patuloy kaming magsusubaybay sa lahat ng weather developments at agad naming ibabahagi ang lahat ng bagong impormasyon sa inyo. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang Francisco ay isang typhoon na ngayon. Isa pang sistema ang sinusubaybayan. Ang ating bansa ay kailangang manatiling alerto. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang hapon at maingat sa lahat.